Mula sa may Pateros, si Ma'am Sandra. Ilang taon po kayo, ma'am, ngayon? 54 na po. 54. Ano may maglingkod namin sa iyo ngayong hapon? Gusto mo mag-chismisan tayo? O gusto mo tanggalin na natin yung tattoo mo? Ano ibig sabihin ng ganyang tattoo, ma'am? Ano ibig sabihin? May ibig sabihin kung bakit tayo nagpapatato, di ba? Meron Oh. po. Yung tattoo meron pong meaning. Ano ibig Kawawang puso. Kawawang puso. Parang hindi naman kawawa kasi colorful. Dapat magka... Yeah, meron siyang yung sign ng Japanese. Kawawang puso lagi kasi ako eh. Masalim po ang aking love life. Ganon. Walang DJ sa Pinoy. Walang swerte sa Pinoy. O sige, kwento mo po sa amin, no? Ano po ba? May asawa po kayo ngayon o hiwalay? Hiwalay po. 2003 from now. Tagal na. 21 years na, no? Po ako, nasa Japan yung panganay ko. Yung dalawa, nandito nagtatrabaho po. Ano po ba itong napangasawa po ninyo? Pangasinan. So, nakuha po niya ako, 15 lang ako. Years old, 15 years old the time. Ayun po, kinasal kami, tapos nagkaanak ng 3. 15 years old ka nung nagsama kayo, so hindi pa naman kayo pwedeng ikasal that time, no? Kinasal po kami sa sa Aglipay. Ay, pwede po kahit na ikaw minor pa. Pwede po kasi tinangay ako kasi sabi ng lolo ko, pag tinangay daw hindi na pwedeng kailangan pakasal agad eh. To ano po ba probinsya ninyo? Bicolana po ako. Okay. So yun po, ayaw ng lulo mo na mapahiya. So, ang gusto niya kung tinangay ka, pakasalan ka kaagad. Ilang taon po itong taga Pangasinan na naging boyfriend mo? 29 po siya. Tapos ikaw 15? Opo. Halos kalahati ang edad ninyo. Bakit naman? Bakit naman ikaw may edad pa lang ng 15? Saan mo ito nakilala? Umupa lang po dito sa sa bahay namin, sa kapitbahay. Binata po ba siya nung makilala mo? Ay, binata po. Diyan bali nagtatrabaho, diyan sa Pateros. Sa Ugong po siya nagtatrabaho sa chemicals. Diyan sa Valenzuela, no? Sa sa Ugong. Ugong Pasig. Ugong sa Pasig. Okay. Sige. So, yun na, no? Nung pag umuwi siya, nakikita ka niya, ganun. Opo, naliligaw kung ano-anong dinadala sa akin. Pero alam po ng magulang po ninyo na ganun. Actually, wala po akong parents kasi hindi po ako pinalaki ng parents ko. Yung lola ko po ang nagpalaki sa akin. Okay. So, nag-aaral po kayo sa ganong edad, 15? Walang kaalam-alam itong si Lula at Lulo mo na wala silang kaalam-alam na may kapitbahay po palang nagpaparamdam sa iyo. Wala kaalam-alam yung mga guardian mo the time, no? Na nagtatagpo po ba kayong dalawa? Ba't hindi po ito nalaman ng lulo mo? Ganito po yun. Sabi niya magsisimba kami. Magsisimbang gabi po kami noon. Tapos sinama niya ako sa kanila, sa mga kapatid niya. Ganun lang po. Tapos hindi niya ako inuwi. Hinanap ako ng lolo ko. Tapos ayun na po, makita ako, binawi ako. Then bumalik yung lalaki, mapapakasalan daw ako. Pero nung po yun na tinangay, kumbaga, nung gabing yun, nagsama po kayo na sana magsisimbang gabi, magkasama po kayo sa tabi, sa bahay ng kapatid niya. Sa bahay po, sa bahay ng kapatid niya po. May nangyari? Wala. Wala. Okay. Kasi may period po ako nun, tsaka hindi ko po alam yung mga ganyang bagay pa. May period, ano yan, yung tuldok, ganun. May
Men's ratio. Okay. So, pero gumawa siya ng paraan, pero nung nakita niya, mayroon pala. Hindi niya tinuloy? Ay, hindi naman po siya basta, hindi naman niya po ako, nirespeto naman po niya. Pero kayo na the time, mag-shoota na po kayo. Parang, siguro lang, mga 1 week lang. 1 week pala. Ganon. Okay. So, ngayon, hinahanap ka ng ng lulo mo. Paano nalaman ng lulo mo na na andun ka, dinala ka pala nito ni Boy? Kasi hindi po ako inuwi hindi po ako inuwi. So, hinanap ako magdamag. Bali, pinaalam ka naman po pala nitong asawa mo. Pinaalam ka naman pala. Ay, hindi po. Hindi po ako pinaalam. Oh, Kami po ang dalawa. mabuti o alam ng lulo mo kung saan ka hanapin. May nagturo kasi. Okay, so yun na. Para yung kasama sa trabaho po. Okay. Ayun na, siyempre galit yung lulo. Hindi naman po nagalit, kundi kailangan panagutan daw. Kasi yung karne daw, pag nakatangay ng aso, kailangan, hindi daw pwedeng hindi malawayan. Ganun ang kasabihan. Oo, lalawayan talaga. Yun nga lang po, hindi naman sabi natin, karne po mo yan, pero hindi naman yun aso eh. Paano kung hindi niya nalawayan, tapos hinawakan lang, Yeah, joke lang. Basta ganun, Problema na yun. Problema na nila yun, di ba? Sabi ko nga, paano ako ano ba yung tawag yung pa-doktor? Oo. Ano ba tawag doon para malaman na hindi ako nagalaw? Hindi sila naniniwala. Okay. So, ano naman, ang gusto lang nila pananagutan ka nitong asawa mo, naging asawa mo. Opo. Anong ginawa? Di pinakasal po kami. Tapos pumunta yung tulang niya dito. Namanhika. Tapos Tapos hindi ko alam na hindi pa pala siya sawa sa pagka binata. Uuwi umaga na. Lasing, gulapay, gapang, gano'n. Ay, may kinasal po kayong dalawa, di ba? Sa kabilang bahay siya nangungupahan. So, nagsama na po kayo dun sa inupahan niya o dun po kayo sa lulo? Hindi niya po ako nung nagsama kami nung kinasal po kami. Kaya lang, yun nga, hindi pa pala siya sawa sa pagkabinata. Hindi, di po ba kinasal po kayo ngayong araw? Pagkagabi, nagsama kayo, nagtabi kayo. Isinuko mo na talaga. Hindi pa po kasi bata pa nga po ako noon. Alright, bata pa kukul. Umuwi po kayo dun sa bahay ng lulo mo pa rin. Dun pa rin kayo umuwi. Opo, dito kami tinatira sa bahay. Hindi po sa bahay nila, sa bahay namin. Okay. So, nag-iisa lang akong apo. Sus. Pag gagabi, dyan naman po pala siya dumidiretso, umuwi. Sa bahay ninyo. Opo, pinasal na kami. Dito na po siya na uwi. Pero umuwi siya, siyempre may trabaho. Uuwi, lasing. Gabi-gabi lasing. Minsan umaga na nauwi. Pero bilib pa rin ako sa kanya kasi kahit na umuwi siya ng gapang o gulapay na sa kalasingan, wala namang bawas ang sahod kahit 5. Wala. Saan kaya? Baka napapalibre. Nililibre ng mga samahan. Ganon, bilib kanya kasi lahat sa akin, bonus, lahat-lahat. Ala akong kaya yun nga, nambubugbog pati. Ay. Binubugbog ako, muntik na nga mawala yung aking bunso. Pero nung una, okay naman, hindi po naman kayo pinagbuhatan, ganyan. Kalaunan lang. Nung katagalan sinaktan niya ako nung pangatlo na yung anak namin. Ay, baka hindi naman maingay yung bunganga mo, ma'am? Ay, hindi po. Alaga. Pero kayo po, wala po kayong trabaho that time. Siya may trabaho, ikaw wala. Ay, po ako, beautician po ako, sa parlor po ako. Okay. Beautician po ako ay DJ Idol. Bakit ka naman pinagbuhatan yung kamay niya?
Kasi ano, siguro sa sulsul din ng mga kainuman, ina-under ko daw, ganun. Kasi naglalaba. Hindi, magkatulong naman kami naglalaba. Mm. Kita kasi ng mga tao, no, ina-under ko daw, ganun ganyan. Hanggang sa nasakami ko. Ay. Ilang beses na akong nabugbog. Tapos barangay ko, pinapulis ko. Mhm. Kasi muntik nang mawala yung bunso ko. Mm. Kaya sabi ko nga po, wala akong swerte sa may nakuha naman ako, ma'am. Isang ulit lang. Yun na nga po, naghiwalay po kayo, 3 po anak ninyo, ma'am? Opo. O 3. So bakit po kayo nakipaghiwalay sa kanya? Kasi sabi nung attorney ko na umalis ka na lang kaysa mapatay ka or ikaw ang makapatay. Yun ang sabi sa akin ng attorney. Mm. Kaya lumayo na lang po ako. So nagkaroon naman ako ng pangalawa. Wala naman pong kwenta rin kasi mama's boy. Yung mga anak po ninyo that time, nung naghiwalay na po kayo, ilang taon na? Nag-aaral pa ho yun, di po ba? Ang anak Opo, mo. nag-aaral. Tsaka ko naman po kasi 19 years po ako nagtiis. Hindi ko po iniwan yung mga anak ko na maliit pa kasi hindi ko alam kung anong mangyayari. Kaya nung malalaki na sila, nag-aaral na, may mga syota-syota na. Kasi yung anak ko po, 3 lalaki is ligawin ng babae. Babae po ang mga nanligaw anak ko. Wow. Sana all. Oh. Yun na, pero nag-aaral pa rin sila, nag-aaral. Dinala po ninyo o iniwan mo yung mga anak mo sa kanya? Kahit po na iniwan ko, nakasupport pa rin po ako sa mga pangailangan nila. Saan po kayo pumunta? Kasi yung bahay nga po na tinitirahan ninyo, yung tinitrika ng bahay ninyo, ay sa lulo mo yun. Ako napunta sa Quezon City, nagsalon po ako, nagtatrabaho, minsan nag-i-stay in po ako. Ako na trabaho, sir. So tapos yun na nga, nagkaroon po kayo ng pangalawang nakasama, no? Nakakuha ako ng pangalawa, hindi naman ako kayang ipagtanggol sa pamilya. So, bakit po ba ipagtanggol? Ano po, inaaway po kayo ng nanay niya? Ganun po ba? ibig sabihin hindi niya po ako kayang ipaglaban sa mga kapatid niya. Kasi tutol yung kapatid. Tutol po yung mga kapatid niyang babae. Nag-iisang lalaki siya. Hindi ko alam kung lalaki siya or ano. Kasi parang hindi paninindigan. Wala siyang paninindigan. Ayaw po ng mga kapatid niya sa iyo. Parang siya, lampa. Oo. Ano po ba trabaho niya? Ba't lampa? Yun, nagtatrabaho po sa yung mga medals, plaque. Nasa QC po. Yung mga medals, trophy, yan, mga ganyan, idol. Okay. Ayun, hiniwalayan mo kasi lampa. Yung ibig sabihin po, yung hindi ako kayang ipaglaban, yung pag sinabi na hindi po pwede dito yan, ganun, ganyan, hindi, wala na siyang magawa. Samantalang sabi ko, ikaw ang lalaki, ikaw ang nag-iisang lalaki na tagapagmana rin. Wala sunod-sunuran sa mga kapatid ngayon kasi patay na rin yung nanay niya. Kaya sabi ko, ilang beses ko na rin napapapulis, napapabarangay. Bakit naman? Ba't tumantong sa ganun? Kaso, kasi irresponsible kasi. At tumantong sa pabarangay na naman. Hindi kayang ayusin na pag-usapan lang mo ninyo? Hindi kahit anong pag-uusap na mapaliwanag sa kanya na kinakausap ko siya ng wala, hindi kaya. So, irresponsible lang naman. Hindi, yun, nung hindi nagsusupport sa'yo, pinabarangay mo na? Ano na? Hindi kanya binigyan ng pambili ng lipstick? Ano? Ba't humantong sa barangay? Pulis na naman. Dahil sa ugali niya kasi. Sinasaktan. Kasi ang gusto ko sa isang lalaki, yung kaya akong ibahay. Hindi naman ako naghahangad ng yaman o yung simpleng buhay lang ba.
na may maliit na kubo, kahit kubo lang nga ang tirahan, okay na sa akin eh. Eh kaso hindi niya kayang gawin yon. Tapos hindi pa ako pumunta sa bahay nila. Eh sabi ng mama niya, wag akong aalis sa bahay nila kahit anong mangyari eh. Siyempre, ako naman, hindi naman makapalang muka. Kaya umalis ako. Ayoko kasi ng maraming, di ayaw nga sa akin ng mga kapatid. Okay. So, pinili po ninyong hiwalayan na naman yung pangalawa. Opo. Kaya ang gusto ko ngayon, 75, yung mga ganyan, mga 80, kahit na masyonda, na mabait naman na mamahalin ako ng totoo, hindi aalagaan ko. Mga 75 years old. No po, yung mga ganyan. Basta mabait sa akin, tanggap. So, paano kung bahay, wala naman siyang bahay, tapos wala namang trabaho, walang pensyon. Tapos ay, hindi. Hindi na po itabali. Makakapagtiis po ako kahit wala akong kasama pagka ganyan naman po ang ibibigay sa akin. Dapat po pala, mga may edad na, pero dapat may pensyon, may pagkukunan. Ganon, no? Oo nga naman. Kasi mayroon po mga senior na hindi lahat may may pensyon ha. Yung iba wala. Opo. Oo. Totoo nga po. Ang importante, yung masaya kayo, yung simple buhay lang. Hindi man kailangan maging marangya kasi hindi mo naman madadala yan sa hukay eh. Hindi, yun nga lang. Siyempre, paano mo maging marangyang buhay kung pamili mo ng bigas, wala. Siyempre mag-aaway kayo noon. Lalo pag may sakit, paano yan? Magmakaawa ka dun sa butika, luluhod-luhod kayo, asawa ko dun, maawa kayo. Yan, inatake na naman ng rheuma. Kailangan ng pera, diba? Yan. Doon na tayo, no? Hindi man madadala pagkapatay, pero mapapana niya yun sa iyo pag na wala yon sa mga anak niya. Yun yung mga mindset kasi natin eh. Anin natin yung pera. Anin niya yung kayamanan niya, pagpatay niya, hindi niya naman madadala. Tama, hindi madadala. Pero sino mo nakinabang? Siyempre yung mga anak mo. Di sila yung dahilan bakit ka nagpayaman, di ba? Yung mga anak mo. Hindi naman yung ibang tao. Hayaan mo sila, sasabihin nila, ay, sabihan ka nila, yaman yan, hindi niya madala sa hukay yung pera niya. Hindi, at least yung mga anak mo, di ba, makinabang, pamilya mo. Pag nawala ka, hindi sila problema palibing sa'yo. Ano mo kung wala kang pera, tapos pag namatay ka pa, yung mga anak mo, isang dekada, hindi pa tapos bayaran yung utang nila, palibing sa'yo. Mas okay na rin yung pera ipamana mo, hindi problema, di ba? So pera kailangan sa panahon ngayon, totoo lang. Pera talaga ay talagang hanipin. No money, honey sa po ngayon. Tama, no honey kung wala kang money. Kasi siyempre kung mag-asawa ka, dapat may pera ka. Kasi bibili mo ng napkin niya. Maganda siya na makilala mo, magsama kayo, lusyang na. Kahit pambili ng makeup, wala. Tulad po sa'yo, sanay ka, may lipstick ka. Kung hindi bibigay sa'yo ng asawa mo, hindi, wag na. Manap sa akin. Kasi marami akong alam na trabaho. Yun. Gunting lang, tsaka magkakapera na ako eh. Gunting at saka nail cutter lang, no? Pwede na. So, yung anak mo naman stable na po ngayon, may mga pamilya na po ba sila? Opo, tsaka yung panganay ko, nag-iba ugali niya eh. Bakit naman? Mamas boy na naman. Hindi po, parang wala na siyang sa amin. Parang wala na kaming halaga sa kanya. Saan po ba siya ngayon? Sa Japan po. Okay. May pamilya na po yun sa Japan? Opo, may asawang Japanese. Ang ibig niyo pong sabihin, parang hindi na ho kayo inintindi pa. Hindi na kahit magkasakit or kahit wala na siya. Pero ako po yung nagpalaki sa dalawang anak niya. Dalawang anak mo, ikaw pa nagpalaki. Doon sa dalawang anak nila simula nung inilabas ng asawa niya, ako ang nagpalaki, ako nag-alaga. Ako ang naghirap. Kaya pa kalabaw nun eh. Punta sa salon, punta dito sa bahay, punta sa salon, punta sa bahay.
Ang hirap, masalimuot ang buhay ko si DJ. Pero sir. hindi po kayo pinapunta doon? Oo, para makabawi sa iyo, gagala ka rin sa Japan. Ganun. Pinapaano nga po ako, pinapahatid yung apo ko. Pinapahatid sa akin yung apo ko, kaya lang lagi kaming nag-aaway, kaya ayokong magkikita kami kasi lagi niya akong pinapaiyak. Andyan po yung mga apo mo, dyan sa iyo ngayon, mga anak niya. Kinuha niya na po. Kinuha niya na. Kinuha niya na 2 months. Okay. Sino po yung kasama mo ngayon? Yan sa bahay mo? Dito yung yung manugang ko, yung asawa ng bunso kong anak. Okay. So iba pa rin kung meron kang asawa, no? Kasi ilang taon na po kayong walang boyfriend? Matagal na, sir. Matagal lang walang walang kausap. Siyempre, iba pa rin yung bago ka matulog, may nakakausap ka. Di ba? Baka mahirap din pala, DJ Idol, yung makikilala mo lang yung tao din sa sa cellphone lang. Mahirap pala yung ganun. Mahirap talaga. Oh, yun. Pag nagkata sa cellphone, pag nalobat na, at saka tawag dito, pag nalobat na, pag walang signal, wala na rin yung pagmamahal. Ay, oo Oh. Mahirap. Kasi, tulad po niyan. Experience na kasi yung ganyan nagmahal sa cellphone. Oo. Tapos nawala ng signal, nalobat, wala na yung pagmamahal. Kasi mayroon po mga nagkatuluyan dyan, LDR, halos 5 taon na naging sila. Okay naman, malayo sa isa't isa, okay po sila. No? Nagkakasundo, hanggang dumating sa point na umuwi na ng Pilipinas o nagkita na po sila, after 5 years na LDR, nagsama lang po sila, halos 1 linggo lang, hiwalay na. No? Marami pong ganun. Bakit kaya? Kasi nga, kung malayo kayo sa isa't isa, kung sa cellphone lang, okay, nagkakintindihan kayo. Doon tayo sa mabait. No? Pero, pag sa personal pala, hindi naman naghuhugas. Hindi, 1 linggo lang, hiwalay na. Oh. DJ Idol, paano kung putol? Makakapaghugas yun. Putol yung... Totoo po, no? Iba pa, naghihiwalay nga yung matagal magkakakilala na, di ba? Yung mula elementary, inaabot na ng mag-senior sila, tapos nagsama sila, hiwalay na naman ulit. Ng pakay kahit may electric fan. Iba talaga sa personal kaysa sa LDR, di ba? Marami pang dapat alamin kung magkita na kayo personal. Ang mali lang po kasi, daming plano, gustong tutuparin kung magkita na. Siyempre, kung magkita na kayo, gagawin na ninyo yun. No? Kunyari, basta sweetheart, pag kita natin, ihag talaga kita, sweetheart, ha? Tapos, check-in muna tayo, sweetheart, sa hotel, pagbaba ko ng eroplano. May mga ganyan, no? Pag check-in natin sa hotel, ha? Naka-answer ako ng ganyan. Sabi ko, doon ka sa bar maghanap ng ganyan. Hindi. Ibig ko sabihin, usaping mag-shota na. Matagal na sila mag-shota ba? Kung baga open na sila sa isa't isa, yung open na sila, kung planado na nila yung gagawin nila kung magkita sila. Ganyan, no? Yung 5 years na nga silang mag-shota, LDR, tapos nung umuwi na yung isa sa kanila, pwede na sila magkita. Pag sundo ng girl, kunyari, sa airport kay boy, tapos may gawin nila yung plano nila. Mag-hotel tayo, ganyan. Pagkita nila sa airport, diretso sa hotel. Kung doon sa hotel, nakita niya pala kay boy, supot pala. Di, turn off si girl ngayon. Di, hiwalay. Wala na. Hindi na matuloy yung mga plano nila. Kaya nga, iba nga talaga yung personal kaysa sa LDR. Ha?
Doon lang po ba yon? Kasi sa akin, yung sex Oo. is not based for love. Para sa iyo 'yon, pero para sa iyo 'yon. May mga babae na ayaw nila ng ganyan. Oh, para sa iyo 'yon. Oh. Yan sa akin ang love, sir. Oh, yun na nga. No, pero meron pa rin talagang may lalaki din na ayaw nila ng babae na na tamad. Oh, may mga lalaki din na ayaw nila may mga babae kasing palihis yung hiwa, 'di ba? Hindi pa tayo. Oh, ikaw kaya makakita ka ng ganun, di atras ka na, di hiwalay na. Hiwa ng ba? Hiwa ng damit, yung damit ibig sabihin kasi mga hiwa ng damit ngayon, 'di ba? Ganyan yung uso dati. Pero ngayon, 'di ba, may sa gitna na. Ganyan na ibig sabihin. Kaya iba pa rin talaga pag sa personal, no? Inahalimbawa ko lang yung malayo at saka yung sa personal. So, kaya walang tumatagal kahit matagal na sila, pagkita nila hiwalay na, no? Kaya iba pa rin talaga yung nakikita mo sa personal, yung nililigawan mo, yung manliligaw mo, ma'am, di ba? Kaysa naman nahulog yung loob mo, diba? Nag-effort siya, lagi siya nagpupuyat sa'yo. Galing sa trabaho, pag-uwi niya, tinatawagan ka, hanggang magdamag, hanggang papasok na naman siya sa trabaho, ikaw naman, sing-ing, kinikilig, wow. May ganun no? Pero pag-uwi, Pilipinas pala, may asawa, basta yun po yung hinahanap mo. Iba pa rin yung yung hinahanap mo yung sa personal, yung kahit may edad na. Mamayang gabi, ipa-priority ka po namin para makahanap ka na ng boyfriend. Ha? Wow. Okay, line up ka mamayang gabi, ha? Ma'am Sandra, thank you so much. Idol. Okay, sige. Mula po sa may Pateros, no? Si Ma'am Sandra. Love Line.